Lord, we thank you, O God, sa gabing ito na kami muli ay sama-sama na magpuri, mag-worship, manalangin, mag-meditate ng iyong word. Lord, search our heart, ano man po mga kulang, mga kasalanan namin nagawa, patawarin niyo po kami at linisin na yung banal na dugo at hayaan mo ng banal mong espiritu ang siyang tunay na manguna sa gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kumusta kayo sa gabi ito? Okay o di okay? Okay po. Okay. Okay po. Ayos naman. Okay. Sabi ko kanina, nag-post ako kanina sa GC natin, Pastor's Hour. Sabi ko basahin yung Romans chapter 8. So siguro naman may mga nakabasa. Sinong nakabasa? Sino nakabasa? Yes, tayo nabasa. Okay, yung iba, sino? Yes po. Okay. O sige. Si BJ, nabasa mo ba, BJ? Nabasa ba? Matay. Nabasa mo? Kukunin kasi ako sa TV saglit. Romans 8. Romans 8? Hindi ko nabasa yung message nyo pero nabasa ko naman na yung Romans 8. Pamilyar ng konti. Sister Christy, nabasa? Sister Christy? Opo. Kaumeng, nabasa ba? Ako po pa pero nabasa ko ito pero ngayon pinapasadahan ko rin. Okay, very good. Si Ann, tsaka si Edmond, nabasa ba? Okay, so simula natin sa tanong. Meron tayong dalawang katanungan. Paki-flash, Chris. Dalawang katanungan yan. Ano ba ang pinaka-topic ng Romans 8? Ano ang emphasis niya? Ano ina-emphasize niya? Sinong gustong sumagot dyan? Anong pinaka-topic? Pastor, living in the spirit para sa akin. Ano yon? Living in the spirit po. Okay. Yung iba, ano pa? The two kinds of living, in spirit and in flesh. Tapos ano pa po, yung there could be nothing against us pag nasa Panginoon. So, iba pa. Ano kaya? Si Rick. Sa akin po, yung parang the Spirit teach us the full benefit of being a child of God. Nabigyan mo ng konting ano mo. Kaya yan. Ano, dinig ako. Ano pa ba iba? Si Angel, kasama mo si Jemima? Kasama mo si Jemima? Opo. Jemima, kasama ba si Jemima? Opo, Pastor. O, anong mo dyan sa question natin? Pastor? Masagot, pero hindi ko na rin. Ito, mamaya, iwanag natin ang mga katanungan na yan.
So, let's go to the, let me introduce ko yung ating topic, subject matter natin for tonight. Okay. Noong January 6, 1941, tayo na. January 6, 1941. Chappy ka, Pastor, Chappy. Pastor, nawa. Mag-mute ka muna. Di ba ka nakamute? Yan, okay. Noong January 6, 1941, si President Roosevelt ng United States ay nag-address sa nation. Ang ginawa niya, the topic was about the war. Yung giyera yun 1941. Okay? Now, much of what he said in that speech, nakalimutan na ng mga tao sa ngayon. But mayroong nag-stand out doon sa sinabi niya. At the end of his speech, sinabi niya na he longed to see a world na founded on the foundation of 4 freedoms. Sabi niya, na itinatatag sa 4 na kalayaan. At binanggit niya yung kalayaan. Sabi niya, freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear. So hanggang ngayon, yung panghuling sinabi niya yan sa kanyang address during that day ay lumalagana pa. Naalaala pa. Bagamat hindi naman na-realize, hindi naging makatotohanan sa maraming lugar sa daigdig. Pero yun represents the longing of man. Nais ng tao na magkaroon ng freedom of worship, freedom of speech, freedom from wants, and freedom from fear. Chapter 8 of Romans, okay? Chapter 8 ng Romans is also a declaration of freedom. Yung chapter 8 of Romans is the declaration of freedom para sa isang Kristiyano. Dito, dinidiscuss ni San Pablo ang spiritual freedoms that we enjoy because we are one with Christ. May mga freedom tayong ini-enjoy dahil kaisa natin si Kristo. And itong chapter na ito ng Romans, ang binigyan niya ng emphasis ay ang banal na espiritu. So the emphasis of chapter 8 Romans is the Holy Spirit. Why? Kasi nga pinag-usapan dito ay freedom. At anong sabi ng 2 Corinthians 3:17? Sabi ng 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So may freedom kapag nandiyan ang Espiritu Santo. So ito yung pinaka-topic saka emphasis ng chapter 8. Si San Pablo, dito sa chapter na ito, ay meron siyang diniscuss na 4 na freedom. Okay. In verses 1 to 4, ang dinidiscuss niya dito ay freedom from judgment. Freedom from judgment. Okay? Idiretso ko na rin yung iba. In verses in verses 5 to 17, mamaya na lang yung i-flash.
5 to 17, freedom from defeat. In verses 18 to 30, freedom from discouragement. And in verses 31 to 39, freedom from fear. Ito yung apat na freedom na ini-enjoy na isang Kristiyano dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Nasa atin na yon. Maaaring ang iba sa atin ay hindi yan na-i-enjoy. Pero binigay na ng Diyos sa atin yung apat na kalayaan na yan. So, isa-isahin natin yung apat na kalayaan. Una, yung verse 1 to 4, freedom from judgment, no condemnation. No more condemnation. Okay? So, ipo-compare natin sa Romans chapter 8, chapter 3, verse 20, sinabi doon, therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Walang magiging ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa law. That's Romans chapter 3 verse 20. Okay? So, contrast dito sa freedom from judgment, contrast dito sa no condemnation, yun ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Walang condemnation para sa mga na kay Kristo. Walang condemnation. Okay? In Adam, sa pamamagitan ng Adam, ang tao ay nakondena. Pero sa pamamagitan ni Jesus, ang tao ay inalisan o nawalan ng condemnation. So, maaring ang mga Kristiyano ay nagkakamali pa man din. Maaring nagkakasala pa man din. Kagaya ni Abraham, si Abraham ay nagsinungaling tungkol kay Sarah na kanyang asawa. Si David, gumawa ng adultery. Si Peter, nagsinungaling din siya tungkol kay Kristo at sinubukan kanyang tagpasin, patayin yung utusan ng high priest. But, bagamat ang mga Kristiyano ay nagkakasala pa din, the law can no longer condemn the Christian. Bakit? Dahil meron na tayong bagong relationship with Christ, with our Lord. Kaya hindi na tayo pwedeng panghawakan ng law para tayo ay kondenahin. Kaya dito sa verses 1 hanggang 4, may tatlong sinabi si San Pablo dito para ipaliwanag na wala talagang condemnation para sa atin. Okay? Una, verse 1, verse 2. Sinabi sa verse 2, the law cannot condemn us. Sabi nga doon sa verse na yan, because of Jesus Christ, the law of the Spirit of life and had set me free from the law of sin and death. Meron dalawang law dito. Yung law of the Spirit of life, and the law of sin and death. Kaya malaya ka na. You have been made free of the law of sin and death. Pinalaya ka na. At ikaw ngayon na meron ng buhay, life in the Spirit. So, kung gusto mong pag-aralan yung buhay na under sa law, okay? Under sa law of sin and death, pagbasahin mo yung Romans chapter 7, mula 7 hanggang 25. Doon, dinidescribe ang law of sin and death. Pero dito sa Romans chapter 8, ang dinidescribe dito
ang law of the law of the spirit of life. Buhay. Spirito ng buhay. Okay? So the law can no longer claim us. Okay? The law, kasunod, can no longer has any jurisdiction. Okay? The law no longer has any jurisdiction over us. Wala na siyang pangasiwa. Wala na siyang authority over us. Bakit? Kung nakakita na kayo ng patay, ang batas, wala nang authority over sa patay. Wala nang magagawa doon sa patay ang batas. Dahil nga tayo ay nasa espiritu na, ang ating sinful nature ay pinatay na. Kaya tayo malayan sa law. Wala nang effect sa atin ang law. Bakit? Kasi we are dead to the law. Patay na tayo sa law. That's in 7, Romans chapter 7 verse 4. We are dead in the law. Okay? Kasunod, the law cannot control us. The law cannot control us. Bakit? Ang buhay nga na binigay na sa atin dahil kay Kristo ay isang righteous na buhay. Okay? The law cannot produce righteousness. Kahit sundin mo ang batas, kahit sundin mo ang law, okay? Yeah, the 10 Commandments sundin mo, hindi pa rin ito makakabigay sa iyo ng righteousness or holiness. Bakit? Kasi it is only the Spirit that can give you holiness and righteousness. Ang law kasi, ang function ng law ay ihayag ang kasalanan at kundinahin ang kasalanan. Yun ang function ng law. Hindi para gawin kang banal. Hindi ka nagiging banal by obeying the law, sa totoo lang. It is the Holy Spirit that will make you holy. Yung indwelling o yung pananahan ng Espiritu Santo sa'yo, yan ang nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan upang lumakad in obedience. Lumakad in obedience to God's will. Kaya nga, in the Holy Spirit, you have life and liberty. Okay? So itong freedom na ito, yun yung unang freedom na freedom from judgment, no more condemnation, yan ang naglilid doon sa pangalawang freedom. Letter B, the freedom from defeat. Verses 5 to 17. Freedom from defeat, no obligation. Walang obligasyon. Sabi sa verse 12, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. There is no obligation to the old nature. Wala na tayong pananagutan, wala na tayong obligasyon doon sa luma nating pagkatao. Hindi na natin siya kailangang sundin. Hindi na natin kailangang sundin. Bakit? Ay under na nga tayo ng Espiritu. Hindi tayo under ng law. Hindi na tayo obligado. Dati kasi obligado tayong sumunod. Gusto man natin o hindi, napapasunod tayo. Kaya nga sabi ni San Pablo, struggle daw siya, sabi ni San Pablo. Kasi hindi niya alam kung anong kanyang susundin. Yung mabuti na nais niyang gawin, hindi niya nagagawa. At yung masama na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. Binig na. Ako po mo. No. Yeah.
So, in other words, ang isang believer can now live in victory. The believer can now live in victory. Okay? So, yung buhay ng isang mananampalataya ngayon, dinidescribe ni Pablo sa 3 different levels. Tandaan natin, level ha, level ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang unang level ng buhay ng isang mananampalataya ay nasa verse 5 to 8. Sabi nga diyan, you have not the Spirit. You have not the Spirit. Ano ibig sabihin nito? Ano sinasabi nito? Dito kasi sa parting ito ng Romans 8, hindi dinidescribe ni San Pablo ang dalawang klaseng Kristiyano. Kasi dapat isang klase lang ang Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, isang klase lang. Ang dinidescribe niya dito, Kristiyano, at kinokontrast niya. Kinokontra niya doon sa hindi mananampalataya. Mayroong 4 na contrast dito, ang isang Kristiyano at saka yung hindi mananampalataya. Okay? You have not the Spirit. Ano unang contrast? Verse 5. Ano unang contrast? Verse 5. Ano sabi sa 5? In the flesh, saka in the spirit. Nandiyan ba yan? In the flesh and in the spirit. Ang isang hindi mananampalataya, the unsaved, ang isang hindi pa mananampalataya, unbeliever, wala sa kanya Espiritu Santo. Okay? Kaya siya namumuhay in the flesh. Namumuhay siya sa laman. At namumuhay siya para sa laman. In the flesh and for the flesh. Contrast niyan, ang isang Kristiyano, nasa kanyang Espiritu ng Diyos. Okay? Nasa kanya. So, entirely different ang buhay nilang dalawa. Yung hindi mananampalataya at isang mananampalataya. Ibang-iba ang klase ng kanilang pamumuhay. Yun yung unang level. Pero ang isang hindi mananampalataya, hindi naman kailangan manatiling hindi mananampalataya. Okay? Mayroon ka lang dapat na gawin. Meron kang dapat gawin. Ano yung dapat mong gawin? Kung ikaw hindi mananampalataya, dapat mong tanggapin si Kristo sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon, bilang iyong hari. At kapag ginawa mo yan, pupunta na tayo doon sa pangalawang antas. Okay? Ng pamumuhay. Okay? So, puntahan na naman natin yung pangalawang contrast. Pangalawang contrast, yung sa verse 6, nakakontrast doon, buhay at kamatayan. Ang isang hindi mananampalataya ay bagangat buhay physically, pero patay siya spiritually. He is dead spiritually, although alive physically. Okay? Pero ang kanyang inner man, ang kanyang pagkatao ay dead towards God. And he does not respect the things of the Spirit. Hindi niya kinikilala ang mga bagay na spiritual. Maaring siya ay moral din naman na pagkatao, kung maaring siya ay gumagawa din naman ng mga magagandang bagay, maaring siya religyoso, pero wala pa rin siyang buhay na spiritual. Okay? Kailangan niya spirit of life na kay Kristo, ang ating Panginoon.
Pangatlong contrast, yung nasa verse 6 to 7. Yung contrast na yon ay war with God, pakikipagtunggali sa Diyos, laban sa Diyos, at peace with God. Okay? Ang old nature natin, ang ating makasalanang katauhan, ay parating nagre-rebelde laban sa Diyos. Hindi nagsasubmit sa kagustuhan ng Diyos. Pero yung mayroong buhay na walang hanggan, yung mga ligtas na, sila ay nagtitiwala kay Kristo. At sila ay nag-i-enjoy ng peace with God. Okay? Sabi nga sa Isaiah chapter 48 verse 27, there is no peace, says the Lord, unto the wicked. There is no peace, says the Lord, unto the wicked. Pang-apat na contrast. Pleasing self and pleasing God. That's in verse 8. To please the self versus to please God. So yun yung contrast na ginawa ni San Pablo doon sa una niyang description ng kanyang unang level ng buhay, which is you have not the Spirit. Pangalawang level, okay, pag nagawa na nga, naayos na nga yung buhay mo, akit ka na sa pangalawang level. That is in verses 9 to 11. Yung pangalawang level, sabi diyan, you have the Spirit. Kaya nga pag nasa iyo na Kristo, nasa iyo na rin ang Espiritu Santo. Okay? Sabi nga sa verse 9, but you are not in the flesh. Wala ka na sa laman. But in the Spirit. And if so, be that the Spirit of God dwells in you. Nananahan sa'yo ang Espiritu Santo. Pinaka-evidence, pinaka-patunay na ikaw ay ligtas na ay ang presensya ng banal na Espiritu. If you are saved, then the Spirit of God is with you. Yan ang pinakatunay, patunay na ligtas ka na. Okay? If you are a child of God, you are a child of God. If you are born again, then you are a child of God. And if you are a child of God, you become the temple of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Kaya nga, kahit ma-destroy itong body natin, kahit mamamatay ang ating katawan na ito, huwag mag-alaala. Bakit? Kasi ang Espiritu, bubuhayin ka uli pagdating ng tamang panahon. Bibigyan ka ng resurrection body. Pangalawang level yon. May pangatlong level pa para sa isang Kristiyano. Ang unang level, you have not the Spirit. Unang level, you have not the Spirit. Pangalawang level, you have the Spirit. Pangatlong level, the Spirit has you. Espiritu, nung unang espiritu ay nasa iyo. Ngayon naman pangatlo, ikaw ay nasa espiritu. Ikaw ay nasa espiritu. The Spirit has you. That is in verses 12 to 17. Okay? So it is not enough for us to have the Spirit.
the Spirit must have us. So, hindi pwedeng tayo lang mag-claim na sa atin ng Espiritu Santo. Dapat makiklaim din tayo ng Espiritu. I-claim din tayo ng Espiritu. Dapat makikita sa buhay natin yun. Okay? Only then, kapag ang Espiritu makiklaim na niya na nasa kanya, only then can the Spirit share with us the abundant, the victorious life. Only then. Kung nandoon lang tayo sa you have the Spirit, hindi pa masyado yun. Pero kung nais mo yung abundant, victorious life, itong pangatlong level ang dapat mangyari. The Spirit must have you. Okay? Maraming pangako sa atin ng Diyos. At magkakaroon na ng katuparan yan if the Spirit has you. Pag ikaw ay naangkin na ng Spirito. Okay? So wala tayong obligation to the flesh because the flesh has only brought trouble to us. Wala tayong obligation sa flesh. Huwag na tayong magpapasakop sa flesh. Bakit? Puro kasamaan lang ang naidudulot ng flesh. Puro problema lang. Puro kasamaan lang ang naidudulot ng flesh natin. But we have an obligation to the Holy Spirit. For it is the Spirit who convicted us, who revealed Christ to us, and who imparted eternal life to us when we trusted Christ. Merong tatlong description si San Pablo sa banal na espiritu. Sabi niya, the Holy Spirit is the Spirit of life. Kaya nga, He can empower us to obey Christ. Kasi nga, Spirit of life eh. And He can enable us to be more like Christ. Na-enable niya tayo para maging Christ-like. He is the Spirit of life. Pero the Holy Spirit can also be called the Spirit of death. Bakit Spirit of death? Kasi He enables us to put to death the sinful deeds of the body. Para patayin natin ang mga sinful na gawain ng ating katawan. Ang word na ginagamit is to mortify the sinful deeds of the body. Kaya siya Spirit of death. And then, third, He is also the Spirit of adoption. Adoption, ang ibig sabihin ng adoption dito, is to place someone as an adult. Pag in-adopt ka, sa kanila kasi hindi sila nagpa-adopt ng baby, hindi nila practice yun. Nag-a-adopt sila ng adult at ilalagay nila yun bilang miyembro ng pamilya, yung adult. And he even have greater rights than the biological children. Mas may right pa siya kaysa biological children. Kasi sabi nga nila, ang kanilang turo, kapag natural na anak daw, wala ka naman choice noon kung ano yung binigay sa'yo, yung anak mo. Pero yung adopted son o adopted child, pinili mo eh. Pinili mo siya para ibilang sa iyong pamilya. Kaya binibigyan nila ng mas greater rights ang adopted kaysa natural born. Okay? So there is no need for a believer to be defeated. Kaya nga he can yield his body to the Spirit and by faith overcome the sinful nature. The Spirit of life will empower us. The Spirit of death will enable us to overcome the flesh. And the Spirit of adoption will
will lead us into the will of God. Okay, the spirit of adoption. Pangalawang freedom na ba yan? Hindi, pangatlong freedom. Ano yung unang freedom? What was the first freedom? Freedom from judgment, no more condemnation. Pangalawang freedom from defeat, no obligation. Ngayon, pangatlong freedom na tayo. Freedom from discouragement, no frustration. Okay? Freedom from discouragement, no frustration. Ito, ang dinidiscuss ni San Pablo ay yung problem of suffering. Kristyano o hindi Kristyano, may suffering pa eh. May paghihirap pa eh. Okay? Okay. So kailangan maunawaan natin ang section na ito, ang parting ito ni San Pablo. Ang parting ito ay mas madali nating maunawaan kung maintindihan natin na mayroong tatlong groaning. Alam niyo yung groaning? Ha? Tatlong groaning ang nangyari dito. Ang unang groaning, creation groans. Ano ba yung groaning? Nagpis, ano? Nagpis ang creation. Creation groans. That's in verse 18 to 22. Creation groans. Okay? Bakit nag-groan ang creation? Kasi nakikita natin, creation is decaying. Okay? Maganda ang creation at the beginning, nung una siyang nilikha ng Diyos. So dahil nga sa kasalanan, ang creation ngayon ay nag-iba. Meron ng suffering, may death, may pain. Okay? So, ito yung kalagayan ng creation. So, there is bondage, may decay, may pain. Okay? Pero may advantage naman ng groaning. Hindi naman siya useless. Bakit? Kasi, ang groaning dito is compared to a woman about to give birth. Isang babae na malapit ng manganak. Okay? At kapag nakapanganak na, ay talaga namang napakaganda na ang pakiramdam ng isang ina, lalo na pag makita niya ang kanyang bagong silang na sanggol. Ganon din ang mangyayari kapag ang naghihirap na creation ay magbago na, ma-redeem na, ay talaga namang magkakaroon ng glorious creation kagaya nung unang nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay. Verse 23 to 24. Believers groan. Tayo din mga believers, nag-groaning din tayo. Bakit? Ba't tayo nag-groaning? Kasi naranasan na natin ang first fruit ng Spirit. Naranasan na natin kung paano mamuhay ng under the Spirit. The first fruit of the Spirit. Naranasan na natin. Kaya ang nais natin na magkaroon na ito ng fulfillment talaga. Yung kabuuhan, maranasan natin. Kaya tayo nag-groan. Nais nating makita ng Panginoon. Okay? Nais nating magkaroon ng bagong katawan. Nais tayong mamuhay ng kasama si Jesus at ipaglilingkuran siya forever. Kaya tayo groaning. Kaya tayo hirap na hirap. Dahil sa ating inaasahan. Pero huwag kang mag-alala because of the spirit of adoption, okay, which is the redemption of our body, kapag dumating si Kristo,
ayos na ang lahat. Panghuli dito sa groaning. The Holy Spirit groans. The Holy Spirit is groaning. Verses 25 to 30. Nag-groan din ang Espiritu. Bakit? Kasi ang Diyos kasi concerned siya sa ating mga paghihirap. Maging si Kristo nga umiyak dahil sa nasaksihan niyang paghihirap ng mga tao. Umiyak siya nung namatay si Lazarus. At nag-groan pa rin siya. He was grieved nung nakita niya ang Jerusalem. Kasi nakikita nila, nakita ng Diyos, nakita ni Kristo kung ano ang ginagawa ng kasalanan sa tao na pinapahirapan ng kasalanan ang tao. Today, the Holy Spirit groans with us. Sinasamahan tayo ng pag-groaning. At nararamdaman niya ang burdens ng ating kahinaan. More than that, the Spirit prays with us in His groaning. Kaya pag praying in the Spirit groans. Why? Because He is praying with us in His groaning. He groans because He wants us to believe into the will of God. Okay? So the believer should not think. Verse 28. Huwag tayong manghina. Huwag tayong mawala ng loob in times of suffering and trial. Why? Because God knows. Alam ng Diyos. At He is at work para matulungan tayo. Then verse 29, sinasabi dito, God has a plan for us. May plano siya sa atin. In our weaknesses, in our suffering, in our problems, in our burdens, God has a perfect plan for us. Ang purpose ng plan niya, for our good, para sa ating kabutihan, and for the glory of God. Okay? At alam natin, kapag plano ng Diyos, it will surely succeed. Pang-apat na freedom. Verse 31 to 39. Walang condemnation because we share God's righteousness, and the law cannot condemn us anymore. No obligation because we have the Spirit, okay, enabling us to overcome the flesh and live for God. No frustration because we share God's glory. The blessed hope of our Christian life. There is no separation because we experience the love of God. Sabi nga sa verse 35, who can separate us from the love of Christ? Dito sa panghuling bahagi, sa pang-apat na freedom, the freedom from fear. No separation. Alam mo kasi, maraming klaseng fear. Fear of change, fear of shame, fear of separation, fear of death, fear of the unknown. Pero sa isa sa matinding fear ay yung the fear to be separated from God. Now, because we are in Christ, we can never be separated from God. We can never be separated from God. So dito sa final section nito, ang pinaka-emphasis dito is the security of believer. Secured tayo, assured tayo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Kristo,
may katiyakan tayo. Sigurado na tayo dahil sa pag-ibig ni Kristo. Kaya hindi na kailangang matakot kung ano man ang mga nangyayari in the past, in the present, at saka in the future. Lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Ang dami nating alinlangan dahil sa future. Anong mangyayari in the future? Marami tayong pinoproblema. Dapat wala na tayong fear. Bakit? Dahil mahal tayo ni Kristo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Merong 5 arguments si San Pablo na binigay para patunayan na wala nang separation between God and the believer. Una, verse 31. God is for us. Dahil God is for us, hindi na tayo mahihiwalay talaga. Okay? The Father is for us. God the Father is for us. Anong proof? Ang proof, binigay niya ang kanyang anak para iligtas ka. Binigay niya ang kanyang anak, bugtong na anak, upang ikaw ay magkaroon ng buhay. The Father is for us. The Son is for us. At ganoon din ang Espiritu Santo. The Spirit is for us. Verse 34, verse 36. In verse 29, 28 nga, sabi doon, they make all things work for good. Work for good. So, mawat araw, each new day, kailangan ma-realize natin na God is for us. Pagkagising mo sa umaga, ikumpisan mo na, today, God is for us. Okay? Walang kailangang matakot. No need to fear. No need to fear. Pangalawang proof argument ni San Pablo. Pangalawang argument, verse 32, Christ died for us. Christ died for us. Okay? Kung noon, sabi nga noon, kung noon, makasalanan na tayo, we were sinners, binigay pa niya ang kanyang best sa atin. Okay? Ngayon pa kaya na tayo ay mga anak na ng Diyos. Hindi ba niya ibigay ang lahat ng ating pangangailangan? So, ang pangatlong argument, God has justified us. 33, verse 33 yan. God justified us, verse 33. So, ibig sabihin ng justification, diniktaran ng Diyos na tayo ay righteous. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham. Diniklara niya ang righteous si Abraham. Yan, tama. Yan. So, itong God has justified us, 33 yan. Okay? Si Satanas, talagang gustong-gusto niya tayong akusahan. Sa Sikaraya 3:1, Revelation 12:10, nais niya tayong akusahan ng akusahan. Pero, hindi tatalab sa atin. Bakit? Kasi, diniklara na ng Diyos na tayo righteous. Diniklara na ng Diyos na matuwid tayo. Wala tayong kasalanan. Kaya wala na magagawa yung kanyang akusasyon. Maliban na lamang kung pagbibigyan mo siya. So ikaw na talaga masisisi kung yung akusasyon ni Satanas tayo ay tatalab sa'yo dahil nga pinagbigyan mo. Binuksan mo yung buhay mo doon sa kanyang mga sinasabi. So tayo mga pinili ng Diyos. Pinili tayo dahil kay Kristo. At tanggap tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya dapat maunawaan natin ang meaning ng justification. Kasi ito yung ginawa ng Diyos sa iyo. Diniklara niya sa atin na tayo ay righteous na.
At hindi magbabago yung deklarasyon ng Diyos na yan. Pang-apat na argumento. Verse 34. Yan. Verse 34. Christ intercedes for us. Si Kristo ay nag-i-intercede sa atin. Okay? Mayroong dalawang i-intercede para sa atin eh. Kung walang-wala kang prayer warrior na na kapartner, mayroong dalawang nag-i-intercede sa atin. Sa verse 26 to 27, the Spirit intercedes for us. Pinapanalangin tayo ng Espiritu Santo. Okay? In verse 34, the Son of God intercedes for us. So the same Savior who died for us is now interceding for us. Okay? The same Savior who died for us is now interceding for us. Bilang ating high priest. Siya ang high priest natin ngayon. Kaya nga, makakaya na nating mapagtagumpayan ang temptation at saka ang matalo ang mga kaaway. That is in Hebrews chapter 4, verse 19 to 16. Panglimang argumento. Ito makikita natin sa verse 35 to 39. Yan yung 35 to 39. Yung panglimang argumento, Chris. Kung babasahin natin ang Romans chapter 8, verse 31 to 34, nakikita natin doon that God cannot fail. Hindi pwedeng pumalya ang Diyos. Pero ang tanong, tayo pa pwedeng pumalya? Okay? Pwede tayong pumalya? Pwede. Sa ating sariling kalakasan. Pero dahil nga kasama natin ang Espiritu, nasa loob natin siya, makakaya natin. Makakaya natin. Okay? Nothing, kaya nga sinasabi dito, nothing can separate us from the love of Christ. Okay? To begin with, hindi naman tayo sinishelter ng Diyos mula sa difficulty ng buhay. Okay? Kasi kailangan din natin yung mga difficulties para tayo tumatag. Para sa spiritual growth. Kailangan may konting pressure din para matuto tayong tumibay ang ating mga tuhod. Kung walang pressure, lalampa-lampa naman tayo. Kaya ina-allow din ng Lord kung minsan yung mga difficulties ng buhay para lumakas tayo. Okay? Kaya nga masabi natin, in verse 36, makita natin na yung mga problema for our own good din talaga. Okay? So makita natin na ang isang Kristiyano ay makakaya talaga na complete ang kanyang victory. Okay? Bakit? Kasi malaya na tayo from judgment. Malaya na tayo from judgment. Malaya na tayo from discouragement. Malaya na tayo from defeat. Malaya na tayo from fear. Dahil kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, in conclusion, talagang tama-tama yung conclusion yan. Nothing can separate us
from the love of Christ. Nothing. Kahit na yung pinakagrabing trial cannot separate us from the love of Christ. So dapat sa ating buhay Kristiyano, tayo ay lalong tumatag. Sa ating pagharap sa mga unknown, maraming mga unknown sa ating kapaligiran ngayon. Maraming mga pabigla-bigla, magugulat ka na lang sa mga pangyayari. Dapat mayroon pa rin tayong pag-asa dahil kasama natin ang ating Panginoon. Any comments from the sa mga kasamahan ko? Wala, nawala ako. Yan, nawala. Okay? Nothing, absolutely nothing can separate us from the love of Christ in Jesus. And from the love of God in Jesus Christ. So, meron ba mga comments? Hello? Wait na kayo magbukas ng inyong ano. Maliwanag naman tayo. Kasing liwanag ba ng araw? Opo. Okay, kung wala nang tanong ay BJ, closing prayer tayo. Sige po. Wala tayo. Sige, closing prayer tayo. Yes, close. Baka mayroong special prayer request dyan. Tanungin mo. Baka meron kayo mga pag-pray. Hindi pa kayo magsabi, hindi pa tayo dito. Wala na. Sige, prayer na. Hindi po tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa gabi ito at salamat po sa mga napag-aralan namin Panginoon tungkol sa kayaan Panginoon mula sa dulot ng iyong Espiritu Santo Panginoon. Lord, salamat po Panginoon dahil pinagpagod mo sa akin Panginoon hindi lang mga kaligtasan kundi ang kalayaan Panginoon sa lahat ng bagay sa kasalanan Panginoon. Lord, we pray na maisa pamuhay namin ito Panginoon. Kagaya ng sinabi dito sa Romans 8, Panginoon, kami ay po ng completely victory, Panginoon, sa lahat ng circumstances namin pinagdadaanan, Panginoon. At Lord, nadalayan po namin na patuloy na pray mo ba Panginoon, nila mga kahilingan Panginoon gawin sa mga kanilang ni Panginoon. Handaan po namin ng Diyos na patuloy na sa kami Panginoon maging sa aming papahinga sa gabi ito ay maranasan namin ng presensya. Maraming salamat po Panginoon sa gabi ito ng aming pag-aaral. Lord, tunay na po Diyos na pangalawakan ang iyong pag-ibig Panginoon sa amin. Nakakaya ito, Panginoon, nothing can separate us from the love of Christ, Panginoon. Lord, ito po ang aming pangahawakan at patuloy na pangahawakan, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Diyos, at muli, sa iyo po namin binabalik at lahat ng papurit, pagsabat, pagdakila sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.